Magandang araw kabola. Sa video na ito pag-uusapan natin ang dalawa sa pinaka-controversial ngayon na parte po ng Philippine basketball kabola. Yung una is of course the youngest, most promising po na player or center po natin kabola na si Kai Sotto, na meron nga pong nalaman po ang ating pong social media regarding nga po dito kay Kai Sotto, kaya dapat po natin itong pag-usapan of course. And then of course ito pong si Coach Tab Baldwin. So hindi pa nakasubscribe kabola, baka pindot naman po yung subscription button. So ito nga po kabola, no? Si Coach Tab Baldwin nagsalita na kung interesado po ba siya na bumalik po as the coach po of our national team kabola. So siya po ay natanong po kabola ng isang attorney, Jovineri ng Sunstar Cebu, at ang sabi po nitong si Coach Tab, there's a long answer to that but I'll just give you the short one. It's politics kabola. And at this point, dapat na-realize yun na nga po na ang main reason din talaga po kaya po hindi nga po itong si Coach Tab kabola ay napili, or siya po ay in a way is napalitan 2 years ago kabola bilang coach po ng ating national team is politics kabola. So sa mga nababasa po natin kabola, I think the best or most logical po na naging thought process dyan or nangyari is that yung mga PBA teams are not happy that Coach Tab is not relying on them kabola. Na kumbaga si Coach Tab, ipinapakita niya na may kapasidad siya to craft a team without the help of the PBA that can compete in that or in this 2023 FIBA World Cup na nagaganap nga po dito sa bansa. And dun ata yung isa sa mga pundasyon ng rason, no, kung bakit po biglang nawala po si Coach Tab Baldwin. Pangalawang pundasyon niya, isa niya po yung allegation sa kanya na may connection siya sa unti-unti pong alis po ng mga magagaling na player, lalo na mga bata kabola, papunta po sa mga mas magaganda pong liga na malapit po dito po sa ating kontinento. Primarily po Japan B-League kabola, no? So connected daw siya dun sa dating coach po kabola ng TNT that is currently nasa Japan and one of the main recruiter na mga players po from the Philippines. So kumbaga yun po yung dalawang main reason na pag pinag-combine mo yun, kaya gugustuhin ng mga iba pong decision maker ng ating pong SVP na palitan na lang po si Coach Tab Baldwin. And I think meron pa din naman kahit papano na kumbaga ang naging mitsa niyan kabola na biglang pasok yung rason na yan or biglang finish nila. Siguro nagpahiwatig din si Coach Tab Baldwin in a way kahit konti lang na medyo gusto mag-focus sa Ateneo and pumasok doon and then pinasok nila yung rason na yan or yung thought process na yan. And then yan, napalis up si Coach Tab Baldwin. And of course, Coach Tab, ayaw na niyang maulit pa po or pumasok po sa ganung sitwasyon kabola. Now about Kai Sotto naman, sabi niya dito, Kai Sotto is not in the Hiroshima's lineup kabola. So ito nga po yung nagpaperma po sa kanya kabola na team ng Japan B-League. Naglaro po siya dito kabola in the last season and he did well, no? He did well dito po sa Dragonflies. 8.9 points, 6.1 rebounds, 1.3 blocks po yung kanya na average po dito kabola. So doon pa lang pinapakita niya po yung potential or promise niya po as a player. This is still 7-3 kabola. Now, interesting sa akin dito sa report na ito is that sinasabi dito na for more than a month now, naghahanap na pala itong Hiroshima po ng bagong Asian import, which for me is an indication that kumbaga hindi na mababalik si Kai at mas lalo nga lumala pa ngayon hindi na po siya nasama po dun sa lineup. Now, nakakapagtaka na sinabi pa ng agent po nitong si Kai Sotto kabola is that magre-review naman daw siya Hiroshima sa Dragonfly. So, ano yan? Namali po yung source po ng Tiebreaker Times kabola na siyang nagsabi na naghahanap daw nga po yung Hiroshima na ng Asian import in the past few months kabola, diba? Namali ba lang sila? Diba? Kasi po, itong father po ni Kai Sotto, meron din siyang pahiwatig sa isa sa mga post niya. Nag-post siya ng purple and gold. And of course, if you use those terms, you're actually talking to the Los Angeles Lakers kabola. Now, is it the NBA team ng Los Angeles Lakers? Malamang sasabihin mo, kasi impossible, diba? Hindi naman, wala naman na ipakita si Kai Sotto or anything kabola to give him that chance or opportunity to play there. I agree naman in a way naman. I agree in a way. But just remember that currently Lakers is actually have their biggest need po is a center position. Now, mas realistic is of course, dun po siya muna sa G League affiliate po ng Los Angeles, di ba?
So, yun po yung mas realistic ngayon na pwedeng puntahan po nitong si Kai Sotto kung ito po talaga yung pinapamatag po dito ni father po niya, Kabola. So, between the two, Kabola, I am quite leaning na baka nga may ibang liga po na interesado dito kay Kabola. Kabaka sa palagay mo saan maglalaro next si Kai? Comment lang po sa baba.